Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshis. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa another reading. And this is for the sign of Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Scorpio at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung anong mensahe ating makukuha para po kay Scorpio. Kung ano po yung dapat nilang abangan. Forgiveness. Okay, so kapatawaran. Ganun lang po ka-straightforward. Kailangan po natin magpatawad. Siyempre, tatandaan po natin na tayo po ay tao po lamang. Lahat po tayo nagkakamali. Kung ating pong Diyos ay nakuha pong isakripisyo ang kanyang buhay para po tayo mapatawad, sino po tayo para hindi natin magawa yon, diba? Sabihin, hindi po tayo ginawang perpekto, lahat po tayo nagkakamali, kaya ang pagpapatawad po ay kaduktong na po yan o kalakip na magkadikit po yan by having these imperfections. Of course, we make mistakes, and when we make mistakes, we ask for forgiveness. Di ba po? Yung humingi tayo ng pagpapatawad. Dahil lahat po tayo ay meron pong nagagawang kamalian at one point in our life. Di ba? Tingnan po natin kung anong makukuha natin mensahe. Hahatiin ko po yung reading sa dalawang bahagi. Ang una po ay tungkol sa pera, career, business, or yung trabaho. At yung pangalawa pong bahagi ay tungkol po sa pag-ibig. So, tingnan natin. We have Temperance, the King of Cups, and the Four of Swords. Bottom niya is the Two of Swords. Yung first card mo dito, Scorpio, is Temperance. Ang Temperance so kasi is an energy coming from a Sagittarius, and ito po yung sinasabi na kailangan po tayong magpatawad. Exactly po. Forgiveness. Temperance. This is for us to have that balance, no? Maging balanse po tayo as a person. Kasi po syempre kung hindi po natin kayang magpatawad, dala-dala po natin yan sa ating puso, sa ating kaluluwa, sa ating pag-iisip. Yung pangyayari na yon na hindi mo maalis-alis, hindi ka maka-let go, you are not giving yourself that freedom na, these things happen. Nangyayari talaga po yun. Kaya nga, sino ka para hindi mo makuhang magpatawad sa mga taong gumawa ng kamalian sa'yo o sinaktan ka? Surely naman, kahit at one point in your life, nakasakit ka rin naman. Diba? Maybe on a different degree or different situation, but the point is, ginawa mo rin yun Diba? Ngayon, kung marunong ka o matututunan mo na magpatawad,
it could give you this balance that I'm talking about, no? Yung balance na to na, and at the same time you will heal, gagaling ka, maghihilom ang iyong sugat sa mga nangyari o nagawa sa iyo. Mas magiging tahimik ang iyong pakiramdam at magiging mas maligaya ka kasi alam mo na nakuha mo na sa iyong damdamin na kalimutan at parang ipasa Diyos na lang kung ano man yung ginawa sa iyo nitong tao na to. Kasi may mga bagay po tayo dito sa mundo na alam natin na kahit na anong gawin natin, no? Hindi 'yun hindi tayo kung gaba yung justice part. Hindi agad natin makukuha yung hustisya na 'yun. Kasi pwedeng meron din itinuturo sa ating leksyon kung bakit hindi pa natin makuha yung hustisya. At dun din sa taong gumawa ng kasamaan o kamalian. But eventually, things will, move. Iikot po kasi ang gulong ng tadhana. Kaya, hindi naman palaging ikaw yung nasasaktan o talo. Dadating po yung panahon na talagang mararamdaman din po ng taong nanakit sa inyo na yung ginawa niya sa'yo. No? Kaya nga naniniwala tayo sa karma kasi ibinabalik ni God yan sa inyo. Yung ginawa mo, what comes around goes around, di ba? Yun ang karma. Kaya kung ayaw mong maramdaman yun, huwag kang gumawa ng masama. Yun yung lesson doon. Di ba? Maging mabait palagi. Kasi yun yung pinakaano ng buhay no? Kung may ginawa kang masama, babalik at babalik yan sa'yo. Maybe not on the same degree or same form. Baka minsan nga mas masakit pa mangyari to sa ibang tao na malapit sa'yo, na mahal mo, tapos sa kanya ginawad yung yung karma na yun, na masasaktan ka lalo kasi mahal mo yung tao di ba? Kasi that's the only time for you to realize na nagkamali pala ako, I made a mistake. So, it is only proper that you ask for forgiveness. Okay? And, pag kasi nakapag-forgive ka, in terms of, career, maybe there is something that you have work on, and, or in business mo, that's why you need to understand na kailangan mo munang ma-heal o mabalanse yung sarili mo para pagdating sa part na talagang eto na, this is the job that you've been aiming for or dreaming for, or yung business that you really wanted to pursue, okay na okay ka kasi healed ka na naghilom na yung sugat mo kasi nakapagpatawad ka na. Okay, nakapagpatawad ka na. At rightfully, kung ito naman ang ibang sitwasyon, ikaw, humingi ka rin naman ng tawad. Diba? You're asking for forgiveness. So, bakit? Because with the King of Cups, this is something na talagang mahal mo. There is something that you felt emotionally para dito sa trabaho na to or sa career na to. Mahal mo, gusto mo You really love working or doing this kind of job o ito yung career na nakikita mo na talagang magiging successful ka. Yung talagang gustong-gusto mo yung nakukuha mong experience o yung mga kasama mo sa trabaho. Pagdating naman sa negosyo, talagang na-enjoy mo yung buong araw, kahit pagod ka, physically, mentally, pero at the end of the day, pag nakikita mo na nadagdagan yung customer base mo, nagkaroon ka ng profit, talagang you feel happy. Diba? You feel the love, yung pagmamahal na yun dun sa ginagawa mo sa business na yun, nararamdaman mo. Kaya
importante na kung meron man ditong pagkakamali, no, sa umpisa, syempre lahat naman tayo di ba? Lalo na sa negosyo, hindi mo agad masasabi na tamang-tama yung ginawa mo May mga diskarte tayo dyan na, hindi ko pala dapat ginawang ganun, o dapat mag-ingat ako sa budgeting, o mag-ingat ako paano pumili ng tamang tao, paano ko ba to yung packaging ng ng aking product, o yung service, yung ganun, di ba? Kung ano man yung pagkakamali, it's not late to correct that. Kaya you need temperance. You need to temper yourself, your emotion, kung paano gagawin na maging tama yun. Kasi nga, love mo yung ginagawa mo You love doing it. Kahit na sabihin natin, palpak o nagkamali ka, hirap ka, di ba, struggling, it doesn't matter because you feel happy doing it. And kahit na love mo nga yan, but don't forget to take a rest, with the Four of Swords. Magpahinga na yan. Wag puro focus dito kasi ito yung balance, These two cards, itong Temperance and the Four of Swords, are two cards of letting you have that balance in life, na wag masyadong yung kung bigay na bigay physically, trabaho, ganito, na wala ka ng enjoyment sa buhay, wala ka ng pahinga. This is asking you to take a rest, to take a breather, to sometimes step back just to reassess everything, kung tama pa ba yung ginagawa mo, may kulang pa ba, ano pa bang kailangang improvement o development na kailangan kong gawin sa trabaho ko, sa negosyo, sa kaperahan, how can I save more? Yung mga ganon. Or maybe I need to have an extra work on the sides, di ba? Yung mga tipong may sideline ako para mas malaki yung pera ko. Eventually, when, dumating yung time na I'll be retiring, marami ako naipon. Yun Kasi dito, with the Two of Swords, this is a decision that needs to be made, Kailangan mag-decision ka ng tama. Okay? Pagdating dito sa mga negosyo, career, pera, napaka-importante po ng desisyon. Yung tamang desisyon. And how can you make that right decision? Of course, you have to be balanced, Nasa tama kang pag-iisip para magawa mo yung tamang desisyon. Bakit ko nasabing tamang pag-iisip? Kasi kung meron kang dinaramdam dito, sa umpisa pa lang, mahirap mag-move forward. Kailangan very clear yung yung isip mo, yung damdamin mo, yung puso mo, very clear yung aura mo para maging maganda yung flow ng ginagawa mo. Kaya nga it is very important to forgive. Kung meron ka mang nagawa ng kamalian o merong taong ginawa ng hindi kabutihan, patawarin mo sila. Humingi ka ng tawad or patawarin mo sila. Whatever your situation is, take it as it resonates. Okay, Scorpio? So, tignan natin. Bakit andito yung... Let me check. Bakit andito yung Four of Swords? We have the Eight of Swords. Andito yung Four of Swords. We have the Queen of Swords and the Chariot. Yung bakit ka pinagpapahinga dito? Kasi merong kang hindi ginagawang tama. Obviously, dahil with the Eight of Swords, akala mo nakatali ka na dito sa ginagawa mong negosyo o career, or in any time you could change, you could move out, you could walk away.
You're given the freedom to do whatever you want. But somehow, I don't think you look or you are seeing it o nakikita mo yun. No, hindi ka aware. Kasi with the Queen of Swords, of course, ito yung, di ba, ito yung energy na talagang huwag kang matakot alsin yung mga bagay na hindi na nag-work out para sa pabor sa'yo. If you are having this energy, kasi sinasabi na maging matapang ka, malakas ang loob mo na tanggapin na may mga bagay talaga na kailangan alsin natin sa buhay natin kung hindi rin naman nagdadala ng kabutihan. And we have to move forward with the Chariot, no? Ito yung kasi yung decision. No, this is the decision to move forward. Huwag kang maging stagnant lang. Kung hindi nag-work out yung idea mo dito, doon sa negosyo na yon, edi magbago ka, maghanap ka ulit ng gusto mong gawin, something that you really love and passionate about. Gawin mo ulit. Move forward. Try again. The same with career. No? Kung hindi ka ma-happy doon sa work mo, then find another job that you think you will love. Magugustuhan mo yung trabaho. Diba? Importante ito. Sinasabi dito, anong aabangan mo is, dadating yung panahon na you need to step back, reassess everything, take a rest, meditate, look at the whole situation, kung ano ba yung dapat mong gawin. Kasi meron kang mga bagay na akala mo nakagapos ka na, nakatali ka na, wala nang ibang paraan. Hindi yun totoo. You could just walk away. Be strong to accept the fact that you could just remove anything. Alam mo yung, sige, edi mo wala ka, papalitan na lang kita ng iba. Ganun yung attitude. Kasi, sisabi dito, move forward, gumalaw ka na. Huwag ka matakot. Piliin mo lang kung saan kang direction pupunta. Kasi tandaan nyo, ang Chariot, sa ibang cards, no? Yung kabayo niyan, dalawa. Isang puti, isang itim. Anong pipiliin mong direksyon? Yung kabayo na may puti na kulay? O itong kabayo na may itim na kulay? Anong direksyon ka pupunta? Yun yung decision na yun. Diba? So, isipin mabuti. New Moon in Sagittarius, focus on the positive. Yes, di ba? Positive lang isipin, huwag na mag-isip ng negative. Kasi nga, kung isipin yung negative, paano ka makakapag-forgive? Isipin mo yung positive side, which is what? Para maging maluwag sa'yo, magiging maganda yung aura mo. Pag nag-forgo ka, inalis mo yan sa puso mo yung pain na yan. Nakapagpatawad ka o humingi ka ng tawad. Now, pagdating sa love, let us see kung ano yung love. We have, again, the Chariot. Ito yung sinasabi ko, di ba? Dalawa yung kulay. Chariot. The Ten of Swords. And the Queen of Swords. Bottom niya is the Seven of Pentacles. Now, again, pagdating sa love, you are asked to move forward and choose a direction kung saan ka mo move forward. Okay? Kasi
Desisyon yan eh. No? Desisyon na ito yung gusto kong mangyari sa akin. Dito ako pupunta. Or decision to na dito ako pupunta sa kabila naman. Ikaw yan eh. You're the one making that choice. Kaya you choose wisely. Alamin mo kung saan makakabuti para sa'yo. You only make the right choice if you have a very clear mind and a very clear heart. Alam mo yun, yung kaluluwa mo walang dalang pain o galit. Kaya nga forgiveness is very important. Kasi pag wala kang nararamdaman ng mga ganyang hinanakit o takot o galit, makikita mo yung flow ng energy na from your angels and God talking to you na dito ka pumunta, dito yung gawin mo. Doon pumapasok yung intuition natin eh. Scorpio. That is why, if you listen to your intuition, very clear siya at times. Kasi kung talagang alam mong wala kang dinadala sa iyong puso na mga ganyan, yung mga hinanakit na yan. Now, here, bakit you're being asked to move forward? Kasi may ending na eh. Nagkaroon na ng ending yung relationship. Marami nang nasabi na masasakit na bagay. Kaya, syempre, pag may ending, tapos na, di ba? Tapos na, end na eh. So, ano kailangan? Mag-move forward ka na. Wala na to eh. O tinapos mo na. Parang, ito na yung ending. Tapusin na natin to so I can have a new beginning. Panibagong pag-uumpisa. And yung bagong pag-uumpisa na yon is really something na talagang alam mong paninindigan mo. Magsasabi ka ng buong katotohanan. Mag-uusap kayo ng masinsinan. Hindi ka takot kung ano man yung maging desisyon o pag-uusapan. Kasi matapang ka eh. Matapang ka na. Kung gaba tumigas ka na eh. Dahil marami ka ng pinagdaanan, natutunan mo magpatawad o humingi ng tawad. Eh, you are strong here with the Queen of Swords. No? Ito, the Seven of Pentacles, matagal man yung naging, sabihin natin, relationship mo dito. Nag-intay ka, naging patient ka kung ano magiging outcome nitong relationship. And if you think na nothing is happening, no? Nag-intay ka ng intay, wala naman nangyayari. Kaya nga sinasabi sa'yo na, come on, gumalaw ka na, mag-move forward ka na, kasi wala na eh, tapos na eh. Pa iniintay mo. Kung gabat, inalis mo na eh, chinap-chap mo na eh, in-ending mo na, nag-split na kayo, sinabi mo, ayoko na, I'm done, over with, goodbye, sayonara, whatever it is, di ba? Kaya, huwag kang matakot. That's what I'm trying to say. Ano natin, bakit andito yung Ten of Swords? Bakit andito yung Ten of Swords? We have the Six of Wands, the Emperor, and the Three of Cups. Yung ending na to might have something to do here kasi is, di ba, yung idea na sana maging matagumpay or successful yung relationship with this Emperor. But somehow, I think nagkaroon ng third party. No? If you're dealing with an Aries, Scorpio, o may Aries siya sa kanyang chart, there might have or nagkaroon ng third party situation. Gusto mo kasi maging okay yung relationship, pero I think something really went wrong or bad dito, kaya nagkaroon ng ending. Now, bakit andito yung Queen of Swords?
You have the Queen of Pentacles. You have the Three of Pentacles. And the Queen of Wands. Okay, so, tatlo yung Queen na lumabas dito. So, yung, imagine mo yung characteristics nito. Ito yung tao na, syempre, logic ang pinapaandar niya, hindi na yung kanyang emotion. So, anything na doesn't do good sa kanya, aalsin niya ng ganong kadali. The Queen of Pentacles is all about making sure that you are stable and secure and down to earth, no? Na merong cooperation with the relationship at may passion. No, may passion. So, itong tatlong characteristics na to is maybe what you are looking for sa relationship na to. Na hindi mo nakita dito, no, with this Emperor. Kasi nga, I think there were a third party involved. Okay? Nagkaroon ng something na hindi mabuti, kaya nagkaroon ng ending. Okay? So, yung relationship. And parang this time, lumabas yung characteristics na ito, yung gusto mo talaga na pag hindi na okay, alisin mo. Gusto mo yung tao na mayroong passion, gusto mo yung tao somebody na talagang very stable. And here in this part, no, kung makikita mo man to, then you have to also remember that you need to forgive itong tao na to na nagkaroon ng third party. So, para ma-meet mo yung tamang tao dito na yung what you wanted na ma-meet, no? So, here, tingnan natin kung ano yung message. Sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay? So, kung gaba, parang magkakaroon kayo ng intimacy, no? I think this is what is all about kasi this is passion. So, yung intimacy part, sinasabi dito na make sure na talagang you do it na yung proper timing. No? Do it on a proper timing. Talagang hindi lang for the heck of it, di ba? Kaya nga, if you want to have this particular qualities na to, hindi naman siya masama, but it's okay. No? Sabi nga dito, kaya meron kayong cooperation, no? You also need to forgive first before you can able to achieve this particular energy. Okay? So, kung kanino man ito na energy na makukuha natin o nakuha natin sa Scorpio, sana nakatulong ito sa inyong malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.